Usap-usapan ngayon ang post ni Pasig City Mayor Vico Sotto laban sa mga veteranong mamamahayag na sina Corina Sanchez at Julius Babao. Sa kanyang Facebook post, ipinahayag ni Mayor Vico ang kanyang saloobin tungkol sa mga interview ni Sanchez at Babao kay Sara at Curly Discaya, isang mag-asawang dating kontraktor. Ayon sa alkalde, may mga akusasyon na umano'y binayaran ang mga interview ng 10 milyon, isang pahayag na agad ikinagulat ng publiko. Ang mga interview ni Sanchez at Babao ay naitala noong nakaraang taon at iniulat ang buhay ng mag-asawang Discaya mula sa pagiging mahirap hanggang sa kanilang tagumpay sa negosyo. Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? Nag-DPWH kami. Sa interview ni Babao, inamin ni Sara at Curly na umunlad ang kanilang negosyo nang makakuha sila ng mga proyekto mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Samantala, sa interview ni Sanchez, tinalakay ang buhay ni Sara at ang kanyang desisyon na pumasok sa politika. Ang mga interview ay naging viral sa social media, lalo na nang lumabas ang mga alegasyon ng umano'y anomalya sa flood control projects na kinasasangkutan ng mga kumpanya ng Discaya. Dahil dito, naglabas ng pahayag ang kampo ni Corina Sanchez, mariing pinabulaanan ang paratang na may bayad na 10 milyon ang interview. Ayon sa kanila, walang katotohanan ang nasabing pahayag at tinawag itong slanderous at isang uri ng cyber libel. Nilinaw din nila na ang mga interview ay bahagi ng kanilang lifestyle at human interest segments at hindi political promo. Dagdag pa nila, ang ideya ng pag-interview sa Discayas ay mula sa production team at hindi kay Sanchez at wala silang kaalaman na tatakbo si Sara sa politika nang maganap ang interview. Ipinunto rin nila na ang mga interview ay na-archive na at hindi na available sa kanilang official channels. Samantala, si Julius Babao ay nagbigay rin ng pahayag at tumanggi sa paratang na tumanggap siya ng bayad mula sa Discayas. Ayon sa kanya, ang layunin ng interview ay ipakita ang kwento ng tagumpay ng mag-asawa at walang kinalaman sa politika. Inamin din niya na ang mga Discaya ay hindi nagbigay ng anumang bayad para sa interview. Ang isyong ito ay nagbigay diin sa usapin ng media ethics at sa papel ng mga mamamahayag sa pag-uulat ng mga isyong may kinalaman sa politika at negosyo. Habang ang mga interview ni Sanchez at Babao ay bahagi ng kanilang mga programa, ang mga alegasyon laban sa mga Discaya ay nagbigay ng bagong perspektibo sa publiko tungkol sa kanilang negosyo at koneksyon sa gobyerno. Sa kabila ng mga pahayag mula sa mga mamamahayag, patuloy pa rin ang diskusyon sa isyong ito. Maraming tao ang nagtatanong tungkol sa kredibilidad ng media at sa ugnayan nito sa politika at negosyo. Ang mga susunod na hakbang ay magbibigay linaw kung paano haharapin ang mga alegasyong ito at kung ano ang magiging epekto nito sa mga mamamahayag at sa publiko.